Magandang umaga na naman, mga kaibigan. Meron na naman tayong pag-uusapan na isang kabulastugan. Actually, matagal ko na tong matagal ko na tong gusto sanang i-content kaso ngayon lang ako nagka space or nagka-oras. Pwede ba nating pag-usapan yung pagka WBO number 2 ni Carl James Martin? Yan po. Meron lang kasi akong napansin. Meron akong napansin sa mga mandatory ni Naoya Inoue. Hindi nyo ba napansin na ang palaging mandatory ni Naoya Inoue is yung mga kung hindi pillow puncher, yung mga baguhan. 'Di ba? Kung atin lang talagang hihimay-himayin, sige, set aside natin si Janel Casimero sa WBO. Deserve ba talaga ni Wonderboy ang maging number 2 sa WBO? Di ba? parang nakakatawa lang kasi mas deserve pa nga ni Elijah Pearce. Kasi si Elijah Pearce slick ko yun. Slick na fighter yun. Medyo mahihirapan dun si Inoue. Kaso ang biglang naging number 2 si Wonderboy. Ha? Nabaguhan lang. At hindi lang yan. Si Wonderboy, yung mga kinakalaban niya, yung mga pipitsugin na mga kalaban. Ba't siya naging number 2? Yan. Sige, pagpalagay natin. Kasi may belt siya yung WBO Global. Ang tanong, bakit napaka bias ng belt na yan? Bakit puro mahihina yung naglalaban-laban dyan? Bakit si Wonderboy yung naging challenger dyan? Dalawa silang challenger dyan Kasi vacant yan Yung isa, yung Thailander na Wachatuk, ano yung pangalan nun? Hindi ko naman kilala yun. Kilala ko si Wonderboy kasi Pinoy yan Kaso lang, bakit? Parang manipulated ba? Parang para palagay ko parang sige, tayo ng i-vacant natin yung WBO Global. At paglalabanin natin yung dalawang mahihina. At kung sinong manalo doon, yun yung maging mas mataas sa ranking sa WBO. Specific kasi yan WBO. So, meron silang mairarason. Meron silang rarason na WBO built yan So, specific sila sa WBO. So, dapat mas mataas sila sa ibang mga fighter. Elijah Pearce, mas magaling pa talaga si Elijah Pearce kay kahit nga kay yung isa na nag-sparring ni General Casimero. Ilalagay ko na lang sa screen kasi nakalimutan ko yung pangalan. At mas marami. Sit aside natin si Casimero, baka kasi si Casimero lang yung ikukumpara nyo si Casimero ba? Sino bang tinalo? O diba? O sige, huwag natin isali si Casimero. Ang tanong, mas maraming tinalo si Elijah Pearce na mas matindi. At may mas maraming si Sam Goodman nga number 1, pillow fist. Agoy. Manipulado talaga ng Japan. Kaya si Naoya Inoue, 2 bisis lang nakalaban ng pure power puncher. Una, lagi kong sinasabi to, una si Nonito Donaire, pangalawa si Nonito Donaire pa rin. Pero may duda tayo na may halong gulang yung gloves ni Naoya Inoue. Siguro mga next video ko atong hihimayin. WBO ka, tapos yun lang yung mga tinalo mo, mga kung sabihin nila na mga tinalo ni General Casimero, mga magtataho. Kay Carl James Martin, walang trabaho. Wonderboy, mga walang trabaho, mga tamad. Yun. Tingnan mo lang nung matapos manalo ni Wonderboy sa pagdepensa ng kanyang
ng kanyang belt doon sa rank 200 ata yun, rank 254 na kakatapos niya ng laban, biglang naging number 2. Nakagigil ka. Ago. Sabi siguro ni Noe, number 2 mo yan para mag-push naman yung mga Pinoy. Sasakyan yan ng mga Pinoy. Yung mga Pinoy, mga wala yan. Nakakapanggalaiti. Wow naman! Wow! Yan yung mga estilo nila eh. Tsaka, si Wonderboy, hindi nga siya kilala ng Meta AI. Tingnan nyo ah. Di ba? Hindi siya kilala. Hindi kilala si Wonderboy ng Meta AI. Tapos naging number 2 WBO. Pusa. Hago. Kaya namamatay-matay yung Philippine boxing eh. Boxing community. Kaya namamatay-matay dahil sa ganyan kagaguhan ng mga malalaking tao. Dahil sa pera din. Sa pera lang naman yan eh. Nawalan sila ng pera dahil nawala sa kanila si QA. Agree or hindi?